ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent Part 31. Mag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ka-31 kabanata sa paglalakbay ni Don sa Dark Continent. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime. At kung malinaw na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, muling nagsabayan si Don Prix at King Magnum ng napakalakas na kapangyarihan. At nalaman din natin na ang mga Chimera pala ay may malungkot na nakaraan sa Dark Continent. Dahil isa sila sa palaging binibiktima at kinakain ng iba't ibang mga halimaw sa itim na mundo. At bago nga magtapos yung full episode na nilabas natin nung nakaraan, ipinakita na ang hari at ang reyna ng madilim na kontinente at inutusan nga nila ang kanilang mga tauhan para hanapin na si Princess Zaren. At dito na nga mag-uumpisa ang part 31 ng bidyong ito. At diyan nga sabi ng hari sa kanyang mga tauhan, nasaan din daw ba si Prince Goro dahil parang hindi niya nga rin daw ito nakikita. At sagot nga ng kanyang mga kawal na si Prinsipe Goro nga daw ay wala rin dito sa kanilang kaharian dahil umalis daw ito at hindi pa rin bumabalik mapahanggang ngayon. Kaya ang hari ng silangan napaisip dyan kung saan daw kaya pumunta si Prince Goro at Prince Guren. At ito namang daw si Princess Zaren napakatagal utusan hanggang humirit na nga dyan ang isang prinsipe. At sabi niya, na aking ama, pwede ko bang tapusin ang aking mga kapatid pag nalaman kong sinusuwi nila mga utos mo? At ang hari naman ngumiti dyan at tumawa ng tumawa at sabi niya na nakakatuwa ka talaga, Prinsipe Ringo. Sa lahat kayong mga anak ko, ikaw ang pinakatapat at pinakamaasahan sa lahat. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa walang pusong assassin na si Zenzoldyck. At diyan nga sabi ng immortal na nilalang na wag na daw ituloy ni Zen ang kanyang planong pagpunta roon dahil katakot-takot na pagdurusa nga lang daw ang kanilang kakaharapin doon. At sagot nga ni Zenzoldyck na di ba immortal ka naman? Kaya bakit natatakot ka sa pagdurusa kung wala ka namang kamatayan? Pero sagot nga ng immortal na halimaw na pipiliin na nga lang doon niyang mamatay kaysa maranasan ang katakot-takot na paghihirap sa kamay ng hari ng silangan. Pero walang pusong mamamaslang nga walang pakialam sa sinabi ng halimaw at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang masamang plano, ang pagpunta sa kaharian ng kadiliman. At ang immortal na halimaw ang kanyang pinaka-guide papunta roon. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa ating bidang hunter. At dyan nga, halos walang natira sa kaharian ng mga Chimera dahil sa lakas ng sabayan ni Don Prix at King Magnum.
dahil halos napulbos ang paligid sa lakas ng dalawa at mabuti na nga lamang na nakalayo na ang mga langgam at ang kanilang mga kawal. Pero dahil sa pangyayari, sobrang takot na sila sa nagaganap na laban. At dagdag pa nila na hindi pa rin daw ba tapos ang laban ng dalawa. At nung unti-unti nang nawawala ang usok sa kapaligiran, unti-unti na nilang naaninag kung sino ang nanatiling nakatayo hanggang dulo. At gulat na gulat nga silang lahat dahil si Don Prix ang nanatiling nakatayo. At halos hindi nga sila makapaniwala na natalo ang kanilang hari sa isang mortal. At diyan nga, nilabas na ng ating bida si Kid Atrin sa kanyang black portal. At si Kid nga, masaya dyan hanggang sinabi na nga ni Don na hanapin na nga daw nila ang kuya ni Rin. Kaya dyan, hinanap na nila ang kuya na to. At hindi na nga sila nahirapan nakagilapin ang lahat ng mga na-recruit dahil sama-sama ang mga ito at nakatumpok sa isang tabi. Kaya isa-isa nilang tinignan ng mga yan para malaman kung nandyan ba ang kuya ng bata. Pero sa kasamaang palad, nakita na nila ang lahat. Ngunit bigo sila na makita ang kuya ni Rin. Kaya sa muling pagkakataon, muling umiyak ang batang babae at ang kanyang luha patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Kaya ang ating mga bida malungkot dyan dahil bigo nga sila sa kanilang misyon. At sabi na nga lang ni Don kay Rin na wag na nga daw itong umiyak dahil hindi pa naman daw huli ang lahat. Dahil hindi naman daw ibig sabihin na porket wala rito ang kanyang kuya, hindi na sila magkikita pa. Dahil maaari daw na nasa ibang lugar lang ito. At sagot nga ni Kid, no, oo, tama daw yon. Dahil baka nasa ibang lugar lang daw talaga ang kuya ni Rin. At sagot nga ng batang babae, na kung ganun Don, magkikita pa kami ng kuya ko. Magkikita pa kayo, pero hindi pa sa ngayon, sa takdang panahon. At habang nag-uusap nga dyan ang ating mga bida, bigla na lang silang nagulat dahil si King Magnum biglang bumangon pa dyan at sabi niya na hindi pa nga daw tapos ang laban. Pero dyan nga, bigla na siyang pinigilan ng ibang mga kimera at sabi nila na wag na nga daw lumaban si King Magnum at mas mabuti daw na magpahinga na lang ito para makarecover siya at makabalik ang kanyang buong lakas. Pero sa isang iglap nga, pinatay niya ang mga langgam na nagmamalasakit sa kanya. Kaya gulat na gulat dyan ang ating mga bida. At lahat naman ng mga kimera talagang natakot na dyan sa kanilang hari. Dahil kesa karangalan ang ibigay sa kanila ni King Magnum dahil sa kanilang pagmamalasakit dito, kamatayan ang binibigay nito sa bawat isa sa kanila. Kaya sabi ni Don Prix kay Magnum na napakasama mong hari. Hindi ka karapat dapat maging pinuno dahil hindi mo pinapahalagahan ang buhay ng iyong nasasakupan. At dagdag pa ng ating bida na wala ka man ng pagmamahal at kabutihan sa iyong angkan. Nire-respeto ka nila at ginagalang. Ngunit ang sinusukli mo ay kamatayan. At sagot naman ni King Magnum, dahil wala silang mga kwenta, basura lang sila sa landas ng hari. Na nagkakamali ka dahil ang buhay kailan may hindi naging isang basura. Dahil ito'y biyaya at kaloob, at ang tunay na basura ay ang masamang pag-iisip ng isang nilalang.
Hanggang sumugod na nga dyan si King Magnum at sabi niya, nakita ka namang nalalamang baliw ka. At sa pagsugod nga ng hari, binaldalang siya ni Don ng sobrang lakas, kaya tilapon na naman yan. Pero muli nga yung bumangon at muling sumugod para umatake at pinaspasan niya ang ating bida ng sunod-sunod na combo. At sabi nga niya habang umatake na hindi kailangang maging mabuti para mabuhay sa mundong ito. At sagot naman ni Don habang umiilag, pero hindi rin kailangan maging masama para mamuhay. Tumahimik ka. Na bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit kailangan magpakabuti? Sabay banat siya niya ng sobrang lakas sa ating bida. Pero nasalag naman yan ni Don Prix. Pero kaladkad pa nga rin siya sa lakas. At sagot nga ni Don na hindi kailangan ng dahilan para gumawa ng kabutihan. Basta ang mahalaga, alam mong tama ang ginagawa mo. At si King Magnum nga, biglang sumagot dyan at sabi niya, na mali ka, hindi kailangan ng kabutihan. Ano ba ang alam mo sa mundong ito? Na bakit ka gagawa ng kabutihan kung punong-puno ng kasamaan ang mundong ginagalawan mo na isa yung malaking kabaliwan? Dahil masama lang ang tatalo sa kapwa masama. Hanggang pinakita na nga dyan at pinagpatuloy na ang flashback sa nakaraan ng mga langgam sa madilim na kontinente. At dyan nga, pinanganak na ang kanilang hari. Kaya sobrang saya ng lahat ng mga kimera. Dahil sa wakas nga daw, mabibigyan na sila ng hustisya at katarungan. Hanggang niluwal na nga ng reyna ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At nagulat nga ang lahat dahil dalawang sanggol ang pinanganak ng reyna. Pero sobrang saya pa rin dyan ng lahat ng mga kimera. Dahil sa wakas nga daw, eto na ang simula ng pagbabago ng kanilang lahi. Isang sanggol na babae at isang sanggol na lalaki ang isinilang sa lipi ng mga langgam. At ang mga ito ang pinaniniwalaan nila na magbibigay ng hustisya sa matagal na nilang inaasam. Kaya ang dalawang sanggol ay lubos nilang iningatan at pinrotektahan sa abot ng kanilang makakaya. At sa paglipas nga ng panahon, medyo lumaki na ng bahagya ang dalawang sanggol. At sabi nga ng batang lalaki sa kanyang inang reyna, "Nay, bakit ang tawag ng lahat sa akin ay mahal na hari?" At sagot nga ng reyna, "Dahil ikaw ang nakatakda sa propesiya para mamuno sa ating lahi." At sagot nga ng bata, "Na bakit po ako, inay? Hindi po ba pwedeng si Rina na lang ang maging hari at mamuno sa ating angkan?" At sagot nga ng reyna, "Hay naku anak, babae si Rina, hindi siya pwede maging hari." "Pero bakit po?" tanong ng bata. "Dahil bawal," ika ng nanay. At dagdag pa ng reyna sa batang lalaki na kung sakali nga daw na mawala na siya, si Magnum na nga daw ang bahala sa kanyang kapatid. At huwag niya daw itong iiwan kahit anong mangyari. At sagot nga ng batang Magnum, "No po, inay. Ako na po ang bahala kay Rina. At hindi ko siya iiwan kahit kailan. Kaya nga po gusto ko na siya na lang ang maging hari sa ating angkan para ako ang kanyang kawal. At habang buhay ko siyang poprotektahan. Nakalata ko po kasi na magkaiba ang respeto at pag-iingat sa aming dalawa. Mas lalong binibigyan halaga ang buhay ng magiging hari." At dyan nga, bigla nang kumirit si Rina at sabi niya, "Na bakit po kasi kuya? Saan ba kasi pupunta si ina? Bakit siya mawawala?" At sagot nga ni Magnum, na mahirap ipaliwanag, Rina. Basta malayo. "Malayo? Pero gaano kalayo?" ika ng batang babae. "Sobrang layo," ika ni Magnum. "Na bakit kuya?
Hindi ba tayo pwedeng sumama sa pupuntahan ni Mama? Pwede rin naman. Kaso bawal. Bawal? Pero bakit bawal? Di ba ang pamilya hindi naghihiwalay? Di ba po, Inay? Sama-sama tayo hanggang sa paglaki namin ni Kuya. At sagot nga ng Reyna, "Hay, kayo talaga mga anak. Basta ang mahalaga, itatak ninyo sa inyong isipan na hindi kayo mag-iiwanan. Kahit anong mangyari. At kung sakaling mawala na talaga ako, lagi niyong ingatan at bantayan ang isa't isa." At umuon na nga lang ang dalawang bata. At pagkatapos nga niyan, iniwan muna sila ng Reyna. Kaya ang dalawang bata nag-usap dyan. At sabi nga ni Reyna, "Na alam mo kuya, masaya ako." "Bakit ka naman masaya?" ika ni Magnum. "Kasi magkapatid tayo." "Ay, para kang tanga, Reyna." "Bakit kuya? Ikaw ba hindi ka masaya na kapatid mo ko?" "Siyempre masaya," ika ni Magnum. "Nag-iisip lang kasi ako. Ayokong maging hari." "Bakit naman? Halos lahat ng mga kalahi natin humahanga sa'yo. Dahil isinilang ka doon na matalino. At magkaiba tayo kuya. Dahil ako medyo mahina umintindi. Kaya dapat maging proud ka. Dahil isinilang ka para sa posisyon na yan. Ako proud ako sa'yo kuya. Dahil kapatid ko ang itinakda para maging hari sa ating angkan. Nasalamat rin. Pero hindi naman yun ang inaalala ko. Ang iniisip ko, bakit pa kailangan pa ng kataas-taasan sa ating mundo? Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo ng pare-parehas? Yung tipong wala nang mababa at wala nang mataas." At sagot nga ni Reyna, "Oo nga kuya, ba't ganun? Gusto ko rin malaman ng kasagutan." "Na hindi mo ba alam ang sagot kuya?" "Sa pagkakaalam ko, dahil sa kapangyarihan." "Kapangyarihan?" Kapangyarihan. Dahil ang mga nilalang sa mundong ito ay naghahangad ng labis-labis na kapangyarihan para sa kanilang hadikain na maging pinakamataas. At kung lalabas ka sa ating kaharian, makikita mo ang nag-uumapaw na kasamaan na kung saan ang mga halimaw ay nagpapatayan para lang mabuhay. Na kung ganun kuya, lumabas ka na rin pala sa ating kaharian?" "Oo, dahil gusto kong malaman ang buhay sa labas. Kaya nasaksihan ko ang lahat na ang kasamaan pala ang naghahari sa ating mundo." "Pero diba kuya, sabi ni Inay, nakabutihan pa rin ang mangingibabaw sa bandang huli." "Oo naman, pagdating sa dulo, kabutihan pa rin ang maghahari." At dagdag pa ni Magnum, "Kaso nga lang, hindi natin alam kung kailan ba ang katapusan." At pagkatapos nga niyan, ipaparating na ang matinding delubyo sa pugad ng mga kimera. Dahil nagdatingan na ang iba't ibang halimaw para sila'y kainin. At nanlaban nga ang mga ordinaryong langgam, pero wala silang nagawa sa lakas ng mga halimaw. Kaya ang Reyna, pinatakas niya na ang kanyang dalawang anak. At sabi nga ni Reyna, na ano nga daw ba ang nangyayari? At sagot nga ng Reyna, na wag na daw itong magtanong at sumama na lang ito sa kanyang kuya. At habang papalis pa nga lang sila dyan, nandyan na ang mga halimaw para kumain ng buhay. Kaya natulala ang dalawang bata. At sabi nga ng mga halimaw, na ito daw ang masarap, mga sariwang bata. At nung susunggaban na nga sila ng mga yan para kainin, iniligtas sila ng Reyna. Kaya ito ang nasakmal. At sabi nga ng isang halimaw, "Napakarang-harang ka naman, na magulang ka na hindi na masarap ang lasa mo."
At ang ibang mga kimera nga ay nagdatingan na dyan para tulungan ng Reyna at ang mga bata. Pero pinapapatay nga lang sila sa harap ni King Magnum. At nung papatay na nga nila ang Reyna, sumugod si King Magnum para tulungan ang kanyang ina. Pero sobrang bilis nga lang siyang dinakot at pinabagsak ng mga halimaw. At nasaksihan niya sa kanyang harapan ang pagkamatay ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. At nung kakainin na nga yan ng mga halimaw, tulalang-tulala si Magnum sa mga pangyayari at sambit na lamang niya na tama na. Pero bago pa nga makain si Rina at ang Reyna, bigla na lang sumigaw dyan ang batang Magnum at may napakalakas na aura ang bigla na lang lumabas. Kaya nagulat ang mga halimaw at sa isang kisap mata inubos sila ni King Magnum. Hanggang dumating na nga ang iba pang mga kimera at nakita nila ang kakaibang aura na pumapaligid sa batang Magnum. At sabi nila na nagising na nga daw sa wakas ang kapangyarihan ng hari. At pagkatapos nga niyan, inilapitan na ni Magnum ang walang buhay na bangkay ng kanyang ina at kapatid. At patawad nga daw dahil hindi niya ito nailigtas at naprotektahan. At pagkatapos nga ng mga pangyayari na yan, tila bumaliktad na ang pananaw ni King Magnum na ang kabutihan nga daw walang kwenta sa mundong ito. Dahil ang makakatalo nga lang daw sa masama ay kapwa rin masama. At sa paglipas nga ng panahon, sobrang kinatakutan na si King Magnum ng mga kimera. Dahil sobrang wala na nga siyang puso kung pumatay. Dahil kahit kanyang mga kauri, pinapaslang lang niya nang walang pag-aalinlangan. Hanggang dumating na nga ang araw na nagising na rin ang tatlong maharlikang gwardya ng mga langgam. At sabi nga ni King Magnum sa kanila na ngayon lang kayo nagising sa tagal ng panahon. At sagot nga ng tatlong royal guards na pasensya na nga daw dahil napasarap ang kanilang mga tulog. Pero katunayan daw, mas nauna silang may labas sa sinapupunan ng Reyna. Pero ngayon lang daw kasi sila nagising. Pero sagot nga ni King Magnum na kayong tatlo ay kailangan ko sa aking kaharian. Hanggang lumuhod na nga dyan ang tatlong royal guards sa harap ng hari. At pagkatapos nga yan, balik na sa present na nangyayari. At patuloy nga sa pag-atake si King Magnum sa ating bida. At habang umaatake nga siya, binibitawan niya ang mga kataga na isang malaking katangahan lang ang paggawa ng kabutihan sa mundong ito. Dahil kailangan mong sumabay sa takbo ng mundo. Pero sagot nga ni Don Prix na yan ang tunay na katangahan. Dahil hindi mo kailangan sumabay sa takbo ng mundo para lang mabuhay. At diyan nga, nagalit na talaga si King Magnum at sabi niya, "Tumigil ka. Ano ba ang alam mo sa buhay ko? Wala kang alam, kaya manahimik ka. Ang aking ina, ang aking kapatid, namatay sa kasamaan ng mundong ito. Anong nagawa ng kabutihan? Walang nagawa ang kabutihang sinasabi mo." Pero sagot nga ng ating bida, "Matotoong wala akong alam sa iyong nakaraan. Pero hindi naman siguro dahilan yon para tapusin mo ng ganun-ganun na lang ang iyong mga tauhan. Na hindi lang ikaw ang namatayan, dahil lahat kayo ay nawalan. At sa tingin mo ba, matutuwa ang iyong ina at ang iyong kapatid sa mga ginagawa mo ngayon?" Pero sagot nga ni King Magnum, na paano ko yun malalaman kung mga patay na sila? Na isa lang ang aking nalaman, ang magpakasama
dahil yun lang ang paraan para matalo ang kasamaan. Hanggang inubos na nga ni King Magnum ang kanyang buong lakas para mag-ipon ng napakalaking enerhiya para tapusin lang ang ating bida. At diyan nga, inatakot na ang lahat dahil mukhang madadamay nga sila sa napakalakas na kapangyarihan. Kaya sabi ni Don sa hari, kung ipagpapatuloy mo yan, maaaring madamay ang lahat ng iyong mga tauhan. Pero sagot nga lang ni King Magnum na sinabi ko na sa'yo na ang kailangan ay maging masama. Hanggang pinatama na nga niya ang napakalaking enerhiya patama sa ating bida. At wala na nga siyang pakialam kahit na madamay ang lahat ng mga kimera. Kaya ang lahat ng mga langgam natulala na lang dyan at bulong naman ni Don Prix na nilamon na nga daw ng kasamaan ang isipan ni King Magnum. At bago pa nga dumampi ang napakalaking enerhiya sa kalupaan, sobrang tindi ng ginawa ng ating bidang hunter dahil pinasok niya sa kanyang black portal ang napakalakas na kapangyarihan. Kaya nagulat ang lahat dyan dahil wala man lang pinsala ang naganap sa kanilang kapaligiran. At si King Magnum naman halos hinang-hinaan na dyan at bulong na nga lang niya sa kanyang isipan na anong klaseng tao daw ba talaga ang kaharap niya ngayon. At si Don Prix naman nag-ipon na dyan ng malakas na aura sa kanyang kamao at sabi niya na kung hindi ko tutuldukan ng kasamaan mo, marami ka pang tatapusin, mga inosenteng nilalang. At nung tatapusin na nga niya si King Magnum, bigla na lang nagharangan ang lahat ng mga kimera. Kaya si King Magnum gulat na gulat dyan. At sabi ng lahat ng mga langgam sa ating bida na kung tatapusin daw nito ang kanilang hari, tapusin na rin daw silang lahat ni Don Prix. Dahil kung umamatay daw si King Magnum, wala na nga daw saysay ang kanilang mga buhay. Dahil si King Magnum daw ang pag-asa ng mga Chimera Ants. At sabi nga ni King Magnum na ano pa ang ginagawa nyo? Di ba ang utos ko sa inyo magpakasama kayo? Kaya huwag kayong kumarang dyan. Pero sagot nga ng lahat ng mga langgam na oo daw, magpapakasama sila. Pero hindi daw nila iiwan ang kanilang hari hanggang kamatayan. Kaya si King Magnum biglang umiyak dyan at binitawan niya ang mga kataga. Napatawad nga daw sa lahat ng mga kimera. At si Don Prix naman hindi tinuloy ang pagtapos sa kanila. At habang umiiyak si King Magnum, biglang lumapit sa kanya ang batang babae at sabi nito na pwede ba kitang maging kuya? At ang hari nga natulala dyan sa sinabi ng bata at naalala niya ang kanyang kapatid na si Rina. At dagdag pa ni Rin na nawawala kasi ang kuya ko, pero naalala ko po siya sa inyo, hari ng mga Chimera. Napapayag po ba kayo na kayo muna pang samantala ang kuya ko hanggat na hindi ko pa siya nahanap? At sagot nga ni King Magnum na oo nga daw at pumapayag siya. Kaya ang batang babae napakasaya dyan dahil maliban daw sa kanyang mga kaibigan na sila Don Prix, ngayon daw meron na siyang bagong kuya na tatawagin. Hanggang ang ating bida nga lumapit na dyan at inabot niya ang kanyang mga kamay sa hari ng mga Chimera. At si King Magnum naman itinanggap yan at nagkamayan silang dalawa ng ating bida. Hanggang sinabi na nga ni Don Prix na magkampihan tayong dalawa para pabagsakin ang kasamaan sa mundong ito.
At diyan na nga nagtapos ang part 31 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!